daw ganon. Eh, sila ni Bianca ang lagting dito sa atin. Eto ngayon, may tatanong daw si Eugene bago kay, Yes or no lang, para maiksi, kay Jan at saka kay Randy. Would you say, kayong dalawa, would you say na yung nangyari sa inyo ni Willie on the phone, na live, would you say na yun ang height of power tripping? Yes or no lang now? Walang in between. Hindi pwede ma-explain? Pwede? Iniisip ko po talaga, I would really want to be honest. Kasi po pagka totoo po sinasabi mo, wala po kayo dapat na ilalaro. Power tripping, ang dami po nang sabi sa akin na ang ginawa niya yun ay pagpa-power tripping po. Pero ang sagot ko doon na totoo, baka sa akin po hindi, nag-react lang siya bilang isang kaibigan. Ang bait naman ni Jan. Gusto ko lang i-put on record na ito ang pinakamahabang press con so far na nadamuhan ko. Ito at maraming nagtatanong, humahabol pa si Ambet sandali. Tapos ibibigay ko na dyan sa'yo. Hindi, kasi dyan para klaro na rin, na ngayon ko lang din narinig yung buong kwento na hindi mo pala alam. Ngayon mo lang naalam na live pala yung ginawa ni Willie, no? At personally, nababastusan ako. Doon sa, kung ako tatanungin nyo, nababastusan ako. Bilang kaibigan ni Willie, kayo dalawa ni Randy na matagal na, kabastusan ba para sa inyo yun? Or excuse niya lang talaga? Alam niyo, ang dami po din nagtanong sa akin, ang totoong kaibigan ko si Willie. And ang mga, ako, in fairness, no. I'm gonna speak for myself, hindi kay Randy to, ha. Ang dami yung tatanong, yung ba nakatawag mong kaibigan, ginanong ka? Kung ikaw ako, at saka bakit nagawa sa iyo yun? Alam ko, pag binugbog mo yun, ginulpi mo yun, tapos sa iyo yun. Sabi ko, hindi nyo kasi naintindihan yung pagkakaibigan natin. So, ang isang tunay na kaibigan, ang pagkabastos mo, at ang pagkabudit mo, ang nagko. See you, Randy. Maganda yung binitaw na brother. Kaya lang, hindi ko naintindihan. Bet, ano ulit? Yung para sa akin? Hindi ko naintindihan. Nakalip eh. Parang happy. Kasi kami bilang nag-o-observe at nanonood lang, yung reaction namin, kami nababastusan sa ginagawa ni Milo, ginawa sa inyo ni Willie. Personally, kayo bilang mga nakakasama niya, matagal kayo nagsama bilang mga kaibigan, sa inyo ba kabastusan ba yung gano'n? Kami, ayaw na lang namin magsalita eh. Hayaan nyo na yung mga taong nakapanood yung magsalita. Ako nagsalita bastos. Actually, lahat ng mga makikita nyo yung mga trending, di ba, sa mga comments, puro gano'n, bastos, etc. Pero sa amin, kahit gano'n man ang nararamdaman namin, it never came out of our mouth, di ba? Sa madaling salita, kayo na bahala kung intindi. Dahil gusto namin as much as possible maintindihan. Kami, mas gusto nga namin, kinakausap kami ng tama lang eh. Brother, bakit naman ginawa yun? Yung parang, sabi lang, di ba? Hindi yung i-advertise pa, kailangan pang sabihin sa television na nag-aaway tayo. Yun lang. Ngayon, ibigay ko ulit kay Cassie ang microphone. Dahil lang dyan sa parting lahat na kung gusto magtanong. Ay, fine. Papa Sam. Kasi ikaw nagbida ka ng lahat. Di ba parang naging leading star ka na ng isang movie, naging blockbuster, everything. Yung mga shows ka na. Tataka lang ako kung bakit pumayag kumapasama. Tapos 3 times a week ka lang. And then, I heard parang ikaw yung pinakahuling kinugins para tanggapin yung offer. Wala akong alam. Pero like I said kanina, kasi ang hosting kasi po, isang bagay na hindi ko, na napatunayan na kaya ko. I mean, at dahil kasama ko sila, na yung mga magagaling na host, I really want to improve that. And, pero ang totoo, may movie ako, magsa-start din na ang teleserye. So, magiging, may interview schedule. Pero yun na, 3 times a week. So, maayos yung schedule. So,
Tapos priority mo yung hosting. Lahat po, priority. Thank you, Papa Sam. Thank you po. Isa na lang si Tony. Tony, kasi di ba paano mag-movies ka, tapos from Monday to Saturday, may Sunday ka pa naasap, tapos diba, hindi ka pa natatake sa overexposure, tapos movies pa, paano mo gagawin ng movies? Oh yeah, thank you. Yung schedule ko, syempre, ano po yun, ang mag-aayos naman si siya na ang mag-aayos ng lahat ng yun. Regarding naman po dun sa overexposure, syempre, hindi naman paputapos ang lahat, hindi pa lumalabas yung meantime. So, alam ko po, magagawa ng paraan yung mga ibang programa ko sa kasali ako. Syempre, hindi ko pa alam yun kung ano yung time. But other than that, syempre, ang management po yung nag-decide sa akin na mag-noontime show. So, sila rin po siguro yung mag-aayos ng proper management ng oras at yung exposure ko. Yung kinabahan talaga yung accountant, hindi niya na mabilang. Kay Tony ito! Para, only para sa'yo. Sabi ko dati, ayaw mo mag-noontime show kasi ayaw mo tapatan ng hit talaga. Nung bagong lumipat ako, sinabi ko yun na in-respect sa dating programang kinabibilangan ko. Sabi ko noon kay Miss Ingrid, sabi ko, huwag po muna kasi masyadong maaga. Although, nandun talaga yung level of comfortability ko when it comes to hosting kasi doon ako nasanay, doon ako nagsimula. So, I did ASAP yung variety show. And then, alam ko maraming beses na, I remember even si Mr. Willie Revillame, he even approached me nung bago pa lang ako, sabi niya, magwawawi ka na, try ko na. Sabi ko, i-respeto na lang dun sa dati kong show na kinabibilangan. And I wait and 6 years. Tapos, nung dumating po itong offer na to, para syempre, I think it's a blessing din naman siguro. Ang hirap naman nagtumanggi at sabihin na ayoko dahil I'm taking it as a blessing para mapagkatiwalaan din ng management sa isang ganitong programa, makasama mo si Kuya John, si Kuya Randy, the rest of the cast. Ang hirap-hirap magsalita ng Diyos. wala bang issue ko with Ocean Gate? Kasi may movie kayo gagawin, ay hindi na tuloy. Hindi na siya tuloy. Hindi na natutuloy. Because of this show. Because of this. And At least clear. I guess pwede ko na sabihin, no, Miss Ingrid, hindi na siya talaga tuloy. Because of this. So, yeah, because of this. So, ganun po talaga. Maraming mga bagay na kung hindi para sa atin, hindi para sa atin. Yung kay Robin, hindi natuloy. So, ito rin. So, medyo nasasanay rin naman. Nasasanay naman tayo dyan. Pero ang pangit naman, hindi natutuloy dahil walang kapalit. Ang maganda naman din, kaya naman hindi natuloy dahil may magandang kapalit din naman. So, yun na lang, yung tingnan na lang natin yung good effect ng side. So, Tony, paano pag tumating si PBB? So, di ba may PBB pa? Kami dalawa Mariel din yun. So, noon tayo. Tsaka sigla pa rin. Sabi ko nga sa inyo, ang management ang bahala sa lahat na yun. Siyempre, hindi pa namin alam. Lahat naman ng management kami nag-decide. So, tignan natin kung Thank you, Tony. So, nagpa-x-ray ka naman ng tuhod mo. Nagpa-x-ray ka na kasi Opo. pasag yung... Noong Sunday po. Okay po siya. Follow up kay Tony. Tony, Alaska ni Joey De Leon. Hindi, history repeats it. Ganun talaga eh. Okay lang sa'yo. At saka tingin ko, actually,
Actually, si Tito Joey, kailan ba to? Years ago, tumawag siya sa akin. Tinawagan niya ako nung birthday niya, in-invite niya ako sa niya. Okay na kami ni Tito Joey. Kasi pumunta ako dun sa bahay na sa Green Meadows, tapos nandun yung bukas ng Ibulaga. Nandun ako. Tapos yung nagkamusta kami. That was 2 years ago. So, I took para sa sign na okay na ang lahat dahil inimbitahan niya ako ng birthday niya. And sa tagal naman ng Ibulaga sa industriya, hindi naman siguro na sila ma-apekto man sa gagawin ko. Alam ko namang may intindihan nila na nagtatrabaho lang din naman ako. Okay, thank you. Si Melay, masasabi ba ikaw na bagong noon-time komedyana ng DOS at kapalit ni Pokwang? Hindi ko mahiya ko tayo dyan, ha? Kasi siyempre naman kung hiya ko talaga ako magsabi ng ganyan na long-time comedian. Comedian is a Tony. Siya ang long-time comedian. Siguro third place ako, third place na. Tanong natin si Jobber kasi maraming hindi nakakilala ka sa'yo. Ikaw ay nagaling sa Usapang Lalaki at na-discover ka ng ABS-CBN through YouTube. Ayun, doon po namin siya na-discover. Pwede mo ba ikwento ang naging history kung paano ka na-discover? And how do you feel na kahanay mo na ang ating mga veteran?